daming hindi naniniwala dyan sa alphabet na talagang marami talagang nananalo. Pero yan, ko na lang sila basta ako, natutupad ko yung pangarap ko. And doon ako pumapaldo. Noong kasagsagan ng pandemic, isang pangalan ang halos araw-araw mong naririnig sa mundo ng Mobile Legends at Facebook Gaming, Awit Gamer. Sa panahong maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho at nalugmok sa hirap, siya naman ang naging simbolo ng pwede palang yumaman sa cellphone. Isang ordinaryong tao na naging milyonaryo dahil sa live streaming, trash talk at entertainment. Para sa marami, siya ang patunay na kahit sino pwedeng umasenso sa social media. Kahit walang diploma, kahit walang kapital, kahit walang koneksyon. Pero sa likod ng ingay, saya at tagumpay, may unti-unting nabubuong madilim na kwento. Isang kwento ng bisyo, kayabangan, maling desisyon, at pagkawala ng kontrol sa sarili. Ito ang kwento ng isang taong umakyat sa tuktok ng kasikatan at bumagsak ng mas mabilis kaysa sa kanyang pag-angat. Bago pa man sumikat si Awit, isa lamang siyang simpleng tambay at gamer. Walang studio, walang team, walang milyon. Isang cellphone lang at murang internet connection ang kanyang puhunan. Ngunit meron siyang isang bagay na wala sa iba. Isang personalidad na hindi mo pwedeng i-ignore. Maingay, prangka, walang filter, at puno ng trash talk. Sa halip na maging formal na streamer, pinili niyang maging entertainer. Parang tropa lang sa kanto na nakikipag-asaran habang naglalaro. Habang ang iba ay seryoso sa gameplay, si Awit ay seryoso sa pagpapatawa. Ang kanyang mga hirit, sigaw at reactions ang naging dahilan kung bakit siya pinanood ng tao. Hindi lang siya gamer, isa siyang performer. At doon siya pumatok. Dumagdag pa ang kanyang koneksyon sa kapatid niyang si Wamos Cruz. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike muna ang video na ito. Isang simpleng click lang, pero malaking tulong yan sa aming mga content creators para makagawa pa ng mga kwentong gaya nito. Maraming salamat po. Sa bawat video at collab nila, mas lalo pang lumawak ang reach ni Awit. Milyon-milyong followers ang unti-unting nadagdag. Hanggang sa dumating ang panahon na hindi na siya kilala bilang kapatid ni Wamos, kundi bilang sarili niyang brand, isang pangalan na kayang magdala ng views, engagement at pera. At nang dumating ang kanyang peak, doon nagsimula ang kwento ng sobrang yaman. Halos gabi-gabi siyang naka-live. Libo-libo ang viewers. Umaapaw ang Facebook stars. May YouTube monetization. May brand deals. May sponsorships. Ang perang dati ay pangkain lang, naging milyon kada buwan. Nakabili siya ng Mustang, nakabili ng Raptor, nakatira sa magandang kondo at bahay, nakapag-flex ng bundles ng cash sa vlog. Dito nagsimulang magbago ang imahe niya. Ang dating relatable na idol ng masa, naging simbolo ng yabang sa mata ng iba. Maraming nagsabi na nag-iba na siya, na over na raw siya sa kayamanan. Lumaki na raw ang ulo. Ang kanyang trash talk na dati ay nakakatuwa naging bastos na sa paningin ng mas malawak na audience. Ang kanyang confidence naging arrogance. Ano sinasabi nito ni Anslisi, hindi ko daw siya nasapak. Men, sapul na sapul, kitang-kita. Panoorin mo sa YouTube channel ni Jonah. Pero sa kabila ng lahat ng bashers, tuloy pa rin ang pag-akyat niya hanggang sa dumating ang isang gabi na magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Ayon sa kanyang pag-amin, nagsimula ang lahat sa isang panalo sa kasino. Isang malaking panalo na nagbigay sa kanya ng matinding saya. Yung pakiramdam na parang hindi ka matatalo. Bumalik siya kinabukasan at nanalo ulit, at doon nagsimula ang ilusyon na kaya niyang kontrolin ang sugal. Pero ang sugal, hindi mo kontrolado. Sa una panalo, sa pangalawa panalo. Pero sa ikatlo nagsimula ang talo at nang matalo siya hindi siya tumigil. Sa halip tinaasan niya ang pusta para mabawi ang nawala. Ito ang tinatawag na chasing losses, isang cycle na kinain na ng maraming sugarol. Mas malaki ang taya, mas malaki ang risk, mas malaki ang talo. Hanggang sa dumating ang puntong hindi na niya napigilan ang sarili. Sobrang laki po ng sinayang ko. Gabi-gabi po akong umiiyak. Ngayon wala po akong maayos na tulog. Ngayon, ultimong piso, ultimong sentabo, ultimong kung magkano, sobrang halaga na po sa akin ngayon. Yung alala ko rin po,
Iwasan nyo na po ang pagsusugal, tigilan nyo na po yan. Wala po may dudulot na maganda. Lahat po yun, pinagsisihan ko na po. Sa huli umabot sa mahigit 69 milyon ang nawala sa kanya. Isipin mo, hindi ito maliit na halaga. Ito ang kinita niya sa loob ng ilang taon ng pagod, puyat at pagpapatawa sa milyon-milyong tao. At sa loob lamang ng maikling panahon, nawala ang lahat. Hindi lang pera ang nawala. Pati ipon, pati sasakyan, pati bahay, pati ang security ng kanyang pamilya. Unti-unti niyang kinailangan ibenta o isanla ang kanyang mga ari-arian. Ang mga sasakyang dati niyang ipinagmamalaki sa vlog, nawala. Ang tirahan niyang pangarap ng marami, binitawan ang ipon, ubos, at ang mas mabigat, baon siya sa utang. May mga ulat na nangutang siya sa mga kakilala, kaibigan at kapwa vloggers. May mga nagtanong kung saan napupunta ang perang hiniram niya. May mga nagsabi na imbes na sa pamilya napupunta. Sa sugal ito ginagamit. Dito tuluyang nasira ang kanyang reputasyon. Mula sa iniidolo, naging babala. Mula sa inspirasyon, naging halimbawa ng maling desisyon. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang yaman ay ang pagbagsak ng kanyang career. Hindi na siya consistent sa pag-upload, nawalan ng gana, nawalan ng drive, nawalan ng capital para sa content. Ang kanyang comment section ay napuno ng bashers, ang brands ay umatras, ang views ay bumaba, ang engagement ay nawala, at ang pinakamabigat, nawala ang tiwala ng tao. Ngayon, ang dating milyonaryong vlogger ay makikita mo na nagtitinda ng bagoong at pre-loved items. Isang maliit na negosyo na nagbibigay lamang ng sapat na kita para sa araw-araw. Malayo sa lifestyle na kanyang nakasanayan noon. Malayo sa kinikita niyang milyon kada buwan dati. Ang masakit, ang kinikita niya ngayon ay hindi sapat para mabayaran agad ang kanyang milyon-milyong utang. At kahit sa kanyang bagong simula, hindi pa rin nawawala ang mga issue. May mga nagsasabing scripted lang daw ang kanyang paghihirap. May mga nagsasabi din na ginagamit niya ang awa ng tao para makabawi sa views at pera. May mga hindi naniniwala na totoo ang kanyang pagbabago. Kaya hanggang ngayon, hati ang publiko. May naawa, may galit, may naniniwala, may duda. Ngayon ang pinakamalaking tanong, makakabalik pa ba siya? Posible. Pero hindi madali. Hindi na ito katulad ng dati na isang viral video lang ay balik agad sa tuktok. Kailangan niyang patunayan araw-araw na nagbago na siya. Kailangan niyang ipakita na may disiplina na siya. Kailangan niyang ibalik ang tiwala ng tao na siyang pinakamahirap ibalik kapag nasira na. At ang katotohanan, maaring hindi na siya bumalik sa pagiging multi-millionaire na vlogger. Ang tunay na laban niya ngayon ay hindi na tungkol sa views, pera o kasikatan, kundi tungkol sa character, sa pagiging responsable na ama, sa pagiging maayos na kapatid, sa pagiging taong natuto sa pagkakamali. Ang kwento niya ay hindi lang chismis o entertainment, isa itong babala. Sa mundo ng social media, ang kasikatan ay panandalian. Ang pera ay mabilis dumating pero mas mabilis mawala. At ang isang maling desisyon, lalo na kung may halong bisyo, ay kayang sirain ang lahat ng pinaghirapan mo. Kaya habang ikaw ay nasa taas pa, kailangan mong magplano, mag-ipon, mag-invest, magdisiplina dahil ang sikat ngayon pwedeng mawala bukas.